engineer na ang hinihingi ng mga congressman ay 25 to 30% ng pondo. So kung totoo yun, no, halos lahat meron. So kung 1 trillion ang budget mo, 25 to 30%, halos 300 billion na punta sa sa korupsyon, no? Sa congressman pa lang 'yan. Wala pa yung korupsyon ng BBM, ng COA, at ng ibang agency. Yeah. So ang naiiwan talaga sa project ng DPWH halagang lang 400 billion. So ang talagang nawawala for corruption umaabot sa 600 billion. So sinasabi nung mga sundalo, usap-usapan nga kung sa atin binigayan. Marami na tayo nabiling gamit, no? So yan, kaya yung merong malaking rally na kinakasa ng Simbahang Katolika sa November 30, no? Yeah. Ngayon ang kinakatakot ng ating DND-AUP kasi sa kanilang monitoring, sa intelligence monitoring nila, isasakyan to ng mga pro-Duterte at ng kaliwa, no? At hihingin yung resignation ni President Marcos, no? At pag nangyari yan, itong mga retired general, sinasabi sa AAP, mag-withdraw na kayong support. Sumama na kayo sa amin, no? Yeah. Ang system naman dito, ang gusto ng mga Duterte group, ang ipalit si Sara, no? Pero yung mga retired generals, yung iba pro-Sara, yung iba anti-Sara, ang gusto nila, bumuo ng Civilian Military Council, junta. Punta. No? Yeah. O junta na 30 members, no? At palitan daw si Aquino, si Marcos. Yeah. Oo. So, yan ang magulo dahil nag-warning na si Secretary Gibo last Thursday, no? Last Thursday ba? Oh, tama, last Thursday. Sabi niya na pag nangyari ang junta na yan, magiging pareha state ng Pilipinas, parang Myanmar. Sabi niya na hindi tayo tatanggapin ng international community, baka impose ng sanction, economic sanction, at i-freeze ang ating mga assets at i-suspend yung mga remittances ng workers. So, malaking dagok yan sa ating ekonomiya. Merong bogs na law sa dito may since 2023 na hindi pwede magbigay ng foreign aid sa mga countries na nagkaroon ng coup. Yung natanggal yung mga democratically elected officials, yung leaders. Even if the US wanted to na ituloy yung tulong kasi nandiyan yung China, by law hindi sila pwedeng hindi sila mapuputol lahat yan. Correct. Balikatan na yan, mapuputol yan. Maaaring kasama na rin yan sa siyempre yung mga ang dami pa namang yung mga pro-Duterte groups. Maaaring siyempre iniisip din nila yan. So para sa akin yung parang delikado diyan yung konektado lahat yan di ba? Yung larger issues ba, yung strategic issues, yung mga national security issues like China nga, di ba? Kung yung mga ilan sa atin, yung mga pro-Duterte, kung pro-China sila, yun ang malaking issue nga dyan, di ba? Yung itong mga lahat na nangyayari na ito, syempre, pabor sa China. Right? So, yung mga some of these pro-Duterte general siguro or na pro-Sara nga din, gusto nga nila maibalik yung Duterte machinery. Syempre iniisip din nila yan di ba? Na yun ang delikado kung isipin natin, di ba? Paano nga kung parang proxy din, di ba? Proxy din na nasa likod nila yung China.
laban sa legitimate gobyerno ng Pilipinas, right? Parang ganoon ang magiging senaryo eh, di ba? Parang yun ang nanggagaling yung ano. So parang kahit na kunwari kinikriticize yung corruption, pero kung tutuusin mo, yung Duterte administration, corrupt din naman eh. Parang gano'n eh. So, Sobra. ang one corrupt criticizing the other, pero what is worse is that Corrupt to corrupt. another corrupt group, kasama nila yung China, who is national enemy of the Philippines. So, which is the lesser evil. Di ba? Saan dapat ang Pilipino kung gano'n ang sitwasyon? Gusto ba natin na Actually, mapasilalim tama ka, no? Tama ka, Sir Denso eh. Kasi lumalabas dito sa pagkasusundan mo yung social media, no? Parang may Chinese influence na gawing watak-watak yung military natin, no? Pati yung politika natin. At ini-influence nila yung pag-iisip ng Pilipino na, uy, magandang kaibigan ng China, no? So talagang tingin ko talaga malaki ang papel ng China in creating trouble sa Pilipinas, hindi lang sa politika natin, kundi within the military system, no, organization, para ma-distract ang kanilang attention at hindi na bantayan yung West Philippine Sea. Kasi pagka distracted ang military mo, walang magagawa yan eh, di ba? Wala halos magawa yan. Sigurado yan, divide and conquer nga, di ba? Style naman talaga ng China yan eh. Yung lahat na Sun Tzu techniques eh, ginagawa niya. Yung kagaya niyan, malakas siya, pero lahat na harassment or psychological warfare, ibabagsak niya dun sa mahinang kalaban. And syempre, halos lahat na panlalamang nakukuha niya eh. And syempre may mga elemento rin sa loob ng Pilipinas mismo, magmula dun sa mga political people, Sara Machinery and the others, including some retired generals na di ba? Pro China nga, yun ang delikado talaga dyan eh. And so therefore, marami talaga mga elemento sa loob ng Pilipinas mismo na na ginagamit nila against the Philippines. And so yung tama yung sinasabi mo, so there are siguro mga hindi nga natin alam eh yung actual na people presence nila within the Philippines, not to mention yung kanilang kakayahan sa cyber warfare, which they are of course using. Yun nga, di ba, yung pag-influence mo sa mga tao through social media, talaga namang nangyayari yan. Nakikita natin araw-araw. Ang daming mga iba-ibang narratives. Meron ko pang, for example, yung narrative na lang ni retired General De Leon, for example, it's the same narrative na, anong klaseng narrative yan na parang ang sinasabi kayong mga AFP, parang mas makabubuti na wag niyong labanan ang China kasi malakas ang China, siguradong talo tayo, ganyan. So in short, parang sinasabi na parang nagiging military strategy yung wag mo nang labanan yung China kasi masyadong malakas yan lalong makakasama sa atin. Yung logic nababaliktad di ba? Anong klaseng di ba? Anong klaseng logic reasoning 'yon? Samantalang trabaho ng AFP talaga yung depensahan ang Pilipinas kahit na sinong kalaban, kahit malakas pa na kalaban, di ba? So, and if we follow the line of Secretary Teodoro, is looking at the big picture. Nakikita na this is not just domestic politics na pro-Sara, pro-Marcos ang naglalaban. No, this is really already between the Philippines and China. Pero merong proxy na domestic issue na nandiyan din yung China pero invisible hand, hindi natin nakikita. Pero yun ang delikado. Kasi even yung mga nagsasuggest ng extra constitutional, malakas ang loob nila siguro kasi alam nila yung China nasa likod nila eh. Kung sila lang without the element of China, wala namang domestic na party na mananalo against the AFP kung puro domestic forces lang nag-uusap. Pero kung yung isang alam nila na kakampi nila yung China, malakas ang loob nila.
So I think that is where guys like De Leon and Pokis and all the others are coming from. Meron silang nakatagong ganung ano eh. And kunwari under the guise of correcting the corruption, pero delikado rin yan eh. Kasi like I said, kahit na iuupo mo pa si Sara Duterte, how sure are we na magiging maayos yung corruption issue samantalang si Sara Duterte nga corrupt din eh. So, Oo nga. Oo. Lord eh. Di ba, Manny, may lumabas yung Reuters, di ba? May, I think last week or 2 Oh, weeks yung ago, foreign... about yung Infinite As Solutions. It's Oo, supposed yung to be a ad agency company. ba? Ad agency ba yan na ang may-ari Parang is BPO. Chinese, Parang no? BPO. Oo. Parang call center. Offshore. Oo. Oo. Sabi ng Reuters, ito raw yung responsable sa Disinformation. paglabas ng mga, 'di ba? Meron silang mga fake accounts sa Facebook, sa X, sa saan-saan, no? Pati yung meron nga sila rin yung ito yung Douyin. Ito nakita ko lang nung ito raw yung equivalent ng TikTok eh. Sa China. So talagang merong ito yung mga yung according to Reuters, naka-focus sa Philippines to. So talagang ma-confirm natin na baka itong digital offensive ng China towards countries like the Philippines, part ng strategy nila yan to control the narrative. Kasi alam mo, more than anything else, no, yung transparency, strategy ng transparency natin sa West Philippine Sea, yung mga encounter with the Chinese Coast Guard. China is hurting more because of the international attention, no? May mga video kaya hindi nila ma-dictate yung narrative, no, ng nangyayari doon sa West Philippine Sea. So I think they are now trying to overcome that. At saka ang isa pang problema diyan is yung US medyo they reduce yung budget ng mga traditional na counter information tools nila, no? For ito sa yung mga radio stations, yung Radio Free Europe, no? Like for example, dinidismantle ng Trump administration 'yon. So medyo ang dami yung mga risk na nasa Philippines ngayon because it's essentially the Philippines is carrying the cudgel as far as the InfoWar is concerned. Those encounters at the West Philippine Sea, yun ang parang nag-keep alive ng specter of danger, no? Yung makita ng buong mundo how dangerous China is. Pero it also shows, Monks, na they are not only concerned with overseas, no? Internal ng Philippines, talagang meron rin silang programa because meron silang mga, according to Reuters, meron silang mga bayaran talaga na mga kolumnista. Talagang may budget sila for that. So ang na-identify si Herman Chu Laurel at si Rod Capunan, no? Alam mo, napansin ko lang kasi merong editorial yung Global Times, no, sa China. Mm-hmm. After 2 days, makikita mo yung exact column sa Global Times, i-reprint lang at papalabasin na column ni Rod Capunan tsaka ni Herman Chu Laurel. Parehong-pareho. Talagang ini-echo nila yung sinasabi ng China. So it's diba? Concerted siya, Manny. Parang talagang deliberate, no? Well-planned, coordinated, concerted yung information wars na kasama na yata to, Manny, sa sa ICAD, ano? Yung pwede na natin siguro i-lump together yan sa ICAD na disruptive yung illegal, aggressive. Yeah, and to the point na they are now trying to control the narrative para sa November 13 na parang anti-corruption sila and the military as a role na kailangan ganon.
I don't know about the motives of these retired generals, kung ano talaga yung what's driving them, no? Na ano. Pero maamin na, we have to acknowledge Alam mo, also, isa lang motibo niyan, Rodney. Isa lang Hindi ko na motibo sabihin. niyan, selfish interest. Hindi ko na Selfish sabihin. interest. Kasi yan yung mga yan yung mga nawala ng posisyon nung naupo si Marcos. Yeah. Kasi nung kay Duterte, happy sila. May posisyon sila. Nung naupo si Marcos, siyempre may bagong team na pumalit, no? Yeah. So nung wala sila ng upuan, kaya ngayon gusto nilang mabalik. Na-ignore sila. Yun lang yun, di ba? Yeah. Medyo mag-focus tayo ng konti dun sa corruption issue na yan. There's a lot of yung corruption na yan, ano? Parang sobrang malala na rin talaga yung nangyayari sa atin kasi like for example yung Kongreso, no? Yung budget na lang na yan habang niluluto nila. Para bang ilan na ba talaga yung parang masasabi pa natin na medyo matinong public official pa versus yung mga di ba? I am so confused kung masasabi ba natin na talagang the super majority of the congressmen are really corrupt na okay sa kanila yung pinaghahati-hatian na lang yung pondo ng bayan, di ba? Or are there still na yung iniisip yung teka muna, huwag natin gawin yan kasi talagang walang masosolve pagka ganun yung attitude mismo ng mga legislators na matagal nang binubulgar ni Senator Lacson, di ba, na puro na bulgar, wala naman nangyayari. Parang, this corruption thing, I have to say, na kasi yan, even among the retired officers, even before, normal talaga yung corruption eh. For example, mga PC officers or even PNP officers back then, normal yung yung share sa wedding, for example, di ba? Ngayon napunta na sa drugs. You know what I'm saying? Parang baliwala talaga itong issue ng corruption kasi parang everyone is into it eh. Even yung mga nagsasalita ngayon na against corruption. Hindi ko maintindihan nabuhay naman sa corruption eh. So how can you now speak against corruption? There is really no sincerity kung akong tanungin mo sa nakita ko. When I was in the service and even now sa nalalaman ko, everyone is just silent. Even among the Cavaliers, yung mga grupo na yan, they're always talking about parang magkaibang mundo eh. Parang iba yung sinasabi, iba yung nangyayari. Bakit ganun? Di ba? There is a lot of talk about integrity. Ano ba talaga integrity? I-criticize yung corruption pero sila naman nabuhay din sa corruption. Parang ganun eh. Parang para tayo naglulukuhan dito eh. Parang ganun eh. Kaya walang nangyayari eh. It's really... Pero ang problema sir, lalong lumala eh. No? Lalong lumala yung corruption, di ba? Yung corruption talaga ba? Noong araw, yung mga medyo may konting delikadesa pa yung mga leader natin, may corruption pero they were trying to put it at a minimum, di ba? So, siyempre, di ba, yung mga okay, pero hindi nga natin na-check yan and then all of a sudden, siyempre habang hindi nawawala yan, here comes a bad Talagang sumobra sir kasi parang parang corruption on steroids. Pero ngayon naging malala na. And I have to say talaga na I have been saying all along na yung corruption talaga na yan, number one national threat to our that is the number one threat to our national security and it's happening now, di ba? Kasi konektado lahat yan eh and dapat tayo makita natin yung punto ni Secretary Teodoro when he says na the Philippines now is at nasa spearhead tip siya ng global efforts of China to change the international order. Yun talaga yun eh. Parang ang nangyari sa Pilipinas is that itong ipinaglalaban kanila BBM and Secretary Teodoro, they are still trying to preserve the prevailing international order, rule of law, di ba? Na china-challenge ngayon ng China.
di ba now we are seeing na unfortunately there are many Filipinos now also within our own country na ang kanilang ano nga talaga is the Duterte machinery, na they see nothing wrong anymore with sige, maging ally na lang tayo ng China, never mind the United States. So I think that is the two big forces na ano ngayon talagang mag-head to head Yung mga syempre yung China naman, ano nga ang strategy nga niya is pahinain yung kalaban hanggang sa babagsak na lang yung kalaban by its own weight dahil sobrang hawak ng China ang lahat na alas, including what is happening in the Philippines, di ba? Yun ang nakikita ko dyan. Okay, Yun, talagang ang objective ng China is to engineer a realignment of yung mga countries, yung mga alliances. Gusto niya magkaroon ng realignment to counter yung United States. No? And unfortunately, I think US is kinda hampered, no? Medyo nawawala yung focus ng US sa mga immediate threats Like for example, ngayon, we just found out dineploy ni Secretary Hegseth yung Ford, no? Yung SS Ford Battle Group. This is the latest aircraft carrier ng US papunta ng Venezuela. Amerika. Kasi drugs yung gusto nilang atupagin. So, I mean, how beneficial would that been for the US kung doon na nila ilagay sa Pacific yung ano. Yeah, ang tingin ko diyan, Rodney, ang tingin ko diyan sa ano na yan na ginagawa ng Trump administration. Parang parang ginagawa nila yan, but they're also sending they believe, I think, na they are sending a strong signal to China na this administration is on a warpath. Na parang huwag nyo kaming ano-anuhin kasi kaya naming head to head sa inyo, even war, if that's what you want. Parang gano'n ang nakikita ko nito. Hindi, parang proxy. Yung sa Caribbean, proxy sa pwedeng gawin ng US sa China. Parang gano'n, di ba? In the same manner na directly confronting China, no? Yeah, di ba? In the same manner na, di ba, yung China in the South China Sea, marami siyang mga ginagawa. For example, yung mga mahihina, wini-water cannon niya yung Coast Guard natin, di ba? Ganun din naman ang ginagawa ni Trump, di ba? He is also picking on the weaker enemies in South America, pero he is showcasing na ito yung kakayahan namin. We are still the strongest nation in the world. Meron kaming malakas na military. If you want to mess with us, this is what we are going to do. Parang gano'n na yung ginagawa ni ngayon nagwawala siya Pero maswerte lang talaga ito si Donald Trump kasi talagang he comes as a leader of the strongest nation in the world. Talaga namang malakas ang Amerika with a strong military, di ba? So syempre siya with all his impulses na kaya niya talagang gawin ng kahit na na at saka palabasin na ito talaga yung kakayahan ng US. And I think marami mga Amerikano na they like that actually. Many in the Republican Party and even some Democrats siguro, but not all. Pero marami talagang mga na ito yung gusto namin na leader, ito yung gusto namin na pakita niya yung lakas ng Siyempre, that's one, I'm just saying na gano'n ng kaya nga malakas ang suportan ni Trump kahit and he's on his way to Kuala Lumpur. He left, I think, last night papunta ng ASEAN. He's attending, first time since 2017. Pero and then after that is APEC sa Seoul, no? So sa Korea. so itong next 2 weeks will be critical as far as US messaging on Asia is concerned. So I'm interested to see kung what his statements or postures will be dito sa ASEAN. Pero and then APEC eventually, no? Kasi
ang balita is he's planning to meet with Kim, no? Sa North Korea. Kokoros na naman yata siya ng DMC. Border. Anyway, yeah. Pero yung sa yung sa Kuala Lumpur, sabi nila, the reports I saw was that he's more interested in breast beating yung nagawa niyang peace accords between Thailand and Cambodia, di ba? Nagkaroon ng medyo shooting war doon. And he's still pursuing his dream of a Nobel Peace Prize. But let's see what the side issues will be when he's in Kuala Lumpur. No? Pero it will be strategic. No? His presence here in the region sa Asia will be strategic. Malaking issue kay Trump kayo yung tariff. Kasi ang laki ng tariff niya binigay niya sa ASEAN, including Philippines. Yeah. So, palagi ko dyan sa hahabulin ng mga Southeast Asian countries, no? Yeah. Pati sa APEC, kasi ang lalaki nung tariff na in-impose niya, no? Mabigat. Sa atin, mabigat yun. Oo. Pero si Trump kasi... Sana meron siya mga commitment sa military side, no? Yung especially for the Philippines, no? Kasi let's face it, ayaw gumastos eh. Hindi, kahit na gusto sabihin natin yung technology transfer, no? Yung mga drones, counter drones, mga ganon, sana I would want to see something in that area na he would say something, no? He would commit something to the frontline states dito sa ASEAN to counter China. Yun nga, kasama nga yung yung F-16, kaya lang daw hindi natin kayang bilhin eh. So meron pero nag-commit na yung US ng Maritime Security Initiative, no? Meron siyang $55 million na program kasama Pilipinas doon, no? At yung bagong programa na binigay ng US sa Philippine Coast Guard 2.5 million training program, no? Parang 110 courses na gagawin sa US. Tsaka 60 courses gagawin sa Pilipinas. So, for a 3-year period, maraming mga training programs yung Coast Guard, yung Navy, yung Air Force. So talagang tuloy-tuloy naman yung programa ng US, kasama na yung balikatan at dumadami yung yung exercises natin with the US. No? May sama-sama, may Cop Thunder. So talagang tuloy-tuloy, no? So yun tingin ko parang warning sa China na andito kami hindi kayo basta-basta pwede riyan, no? Kaya siguro magandang pangitain na makita na mas maraming US presence dito sa region, no? Yeah, strategically naman sa tingin ko yung some of the moves nitong current US administration makes sense to me, you know. Even yung I see it as parang streamlining. For example, yung medyo tinanggal mo yung mga resources from yung mga ganitong dating programa, pero kino-consolidate mo dahil gusto mong ilagay sa tingin ninyo mas importanteng programa sa ngayon, yung mga ganun ba. And there's a lot of that going on, I think, with this administration, especially sa defense. So, pero makikita natin na malaki talaga yung effort dito sa US about putting a lot of resources, getting from other, even ilalagay dito sa DOD, no? Even that cyber thing, I don't think na hindi naman nila binitawan yan pero I think kino-consolidate. I think they are putting more of that into the NSA rather than dating pati all branches of the military ginagawa. You know, marami kasing iba, alam mo naman dito sa US, ang laki-laki ng organisasyon nila, di ba? And everyone sometimes doing the same things, especially sa Intel. So ngayon, I think kino-consolidate nila yung mga ganyan so that sa NSA, so that yung military will focus on ito nga, papakita nga ng nagma-muscle flexing nga si Trump administration, di ba?
uh, uh, in hindsight also, even historically, meron talagang laging relasyon yung yung leadership, the type of leadership, and the things that countries want to happen. Ang nakikita ko lang na delikado dyan, yung sana, siguro, itong well, hindi naman siguro ganun si kahaba yung ni Donald Trump, but I hope it doesn't go the way of Adolf Hitler, for instance. My point is, sometimes, syempre, yung mga leader kasi na ganyan, kaya nila nagagawa yung ganun. Kasi meron din silang some kind of charisma, di ba? Or hold on people. Hitler did. Ang problema lang dyan is that sa umpisa, good, no? Like sa Germany during World War II, nung nakikinig pa si Hitler sa mga professional generals niya, okay pa eh. Sabi nga nila, baka nga nanalo pa yung Germany kung nakinig si Hitler sa mga generals niya eh. Pero ang problema, Hitler is Hitler and Trump is Trump. May ugali din sila na bilib sa sarili, di ba? Just like Duterte. Yun ang problema. Or whoever. Yun ang magiging problema ngayon kasi later on, hindi na nakikinig yan kahit na logical yung sinasabi ng kanilang mga tao sa baba na nakakaalam, hindi na sila makikinig. Why? Because of their ego. Oo. Sumobra na. Oo. Pero yung yung sinasabi yung funding, ang alam ko, nagbabawas yung US ng funding sa Europa, no? Pati yung troop presence, nagkakat sila ng Army at ng Air Force dyan sa Europe kasi inaasahan nila na NATO will take its place, no? Kasi nga medyo nagkakaproblema sila sa sa Russia dun sa Ukraine, no? So siguro ang sabi ni Trump, yung NATO mag-step up naman kayo. Kasi umaasa kayo sa amin eh, no? So ang sabi niya, dapat mag-increase ng defense budget yung mga NATO countries ng at least 5%, no? At ganoon din ang sabi niya sa Asia, no? Pati nga yung Pilipinas gusto niya mag-increase ng defense spending ng 5%, pero parang mahirap gawin 'yan, no? Kasi ang defense spending natin is 1% lang ng ating GDP, no? Malayong-malayo, at kung gawing mong 5% 'yan, baka umangal yung health, yung education at yung mga ayuda, no? Pero anong percent yung corruption? Ay, malaki. Malaki. Dapat yun yung bawasan. Baka Manny, pagka nakita na nila yung mga savings from anti-corruption itong Congress na Pilipinas, baka mapuno na yung unprogrammed funds for the modernization ng AFP, di ba? Tingin ko kayang-kaya yung sa DPWH na lang kung 30% nun 30% ng 1 trillion more than enough na i-cover yung unprogrammed funds for the AFP, di ba? Oh, 300 billion yan. Yeah. 300 billion. Actually, nawawala sa corruption, almost 500 billion. No? Yeah. So talagang malaki, no? Malaki. So sana kahit paano may papunta sa sa AFP, no? Kasi ang alam ko yung unprogrammed funds for next year budget aabot ng mga 240 billion, no? Ang ginawa ng Senado, nirealign yan. Nilagay sa education, nilagay sa health, at nilagay dun sa DSWD para sa ayuda, no? Pero wala ako nakita na pupunta sa defense na unprogrammed funds. Pero sinasabi naman ng mga ibang senador, meron daw additional na parang 53 billion ang ilalagay sa defense. Kasi yung 3 billion galing dun sa DPWH. Kasi meron palang programa yung DPWH, ang tawag TICAS, no? TICAS, no? Pero yan
acronym para sa construction project sa mga military like barracks, access road, training center, kung ano pang mga structures ng defense, no? Nagkakahalaga yan ng 15 billion noong 2025. Ang problema, hindi kayo makita ng military kung saan napunta yan. So, kasama sa mga multo. Kasama sa multo. No? So, Happy Halloween! Oo, Ghost- kaya sabi ghost na, project. no? Sabi ng senador, aba alisin na natin yung TICAS project na yan at yung 3 billion, bigay na natin sa defense. Yan. So, dagdag yan sa defense, no? At meron pang another unprogrammed, no? Na bibigyan na sa defense na worth 50 billion. Kaya nga lumaki yung modernization funds kung isasama mo yung unprogrammed funds, no? Kaya lang unprogrammed Right. Hindi mo natin alam kung saan mangyari yung pera. May, Parang yung isa sa- rin sigurong dapat tanongin dyan is, yung hiningi ng DND is 40 billion for modernization. Assuming na 40 billion for meron pang mga, program. meron pa mga karagdagang handa ba yung AFP, yung DND na i-absorb tong additional funds? Kasi alam ko, di ba, multi-yearing programming na mga ganyan, na mga acquisitions Pero kung mabibigyan sila ng additional funds, are they prepared? Do they have programs in the pipeline na pwede nilang implement, let's say, for next year, no? Yung mga bagong... Kayang-kaya, Rodney. Mhm. Kayang-kaya kasi alam mo, yung yung sa 40 billion na program funds for the modernization, alam mo kung magkano natira doon na pwedeng gastusin ng AFP? Only 3 billion. Kasi yung 37 billion doon sa 40 billion, na-obligate na. Pambayad sa amortization. Yeah. Nung nabiling eroplano, nabiling barko, nabiling missile, no? So talagang kulang na kulang yung pondo nila pambili, no? Kasi ang bibili nila, meron silang bibili na 6 na anti-submarine helicopters, 12 self-propelled howitzer na 155, no? Tsaka 12 trainer jets, no? At 2 frigates, no? So talagang kung pera Meron na paglalaanan ng pera. project, ang problema pera na lang, no? So ang isa pang proposal ni Secretary Teodoro sa mga senador, i-repeal na yung revised AFP modernization plan na enact nung December 2012. Kasi nalilimit yung nalilimit yung military dun sa loan na yon na dapat bayaran mo yung binili mong project within 5 years. So kung malaki yung amortization, maiksi yung repayment period, no? So ang gusto ni Secretary Teodoro gawin ng project base, no? Na pwede tayo mag-negotiate sa mga supplier na gawing longer term yung amortization na pwedeng 15 years to 20 years para mas maliit yung pondo na ibinibayad mo at mas marami ka nang bibiling gamit. Yeah. Or investments. Oo. Malaking pa rin yan, money Malaking issue yung mga na yan. Pero I think parang nagiging minor issues nga yung mga yan kumpara mo dun sa main issues which is really Corruption. the corrupt practice Kasi ako nga na pinag-aralan namin sa public administration yan parang nangihinayang talaga ako sa sa yung proseso ba ng gobyerno. Talagang sayang alam mo there is so much that goes into the processing of yung in order to come up with a formulation of the law, sabi nga, di ba, nilalagay mo dun sa mga iba-ibang sektor na talagang nangangailangan. And it seems to me na nakakaawa talaga yung sitwasyon ng Pilipinas kasi yung mga must
must be funded by public funds na mga proyekto, programa, sila na ngayon yung mga scrounging for funds, ano. Naging Oo. priority na ngayon yung corruption. Which is really so sad, you know. I don't even understand kung paano nagsusurvive ang Pilipinas sa ganyang sistema, di ba? Pagkatapos ngayon naging ano na rin, naging kawawa naman mga tao kasi naging manhid na sila sa lagi nababalita ito. So naging normal na. So delikado to. So yung pinaplano sa November 30 na money, delikado nga talaga yan kasi napunta na sa ganyan na kasi ganun talaga yan if nothing works, di ba? O ano ba yung mga nangyari in history? Civil War, di ba? Or ano. Pero again, yung sitwasyon nga is that merong grupo na ginagamit lang yung legitimate grievance in order to enact change kuno, but actually it benefits them. Ganun yun ang problema dyan. Di ba? Isa pa, are these fellow Filipinos of ours, fellow kababayan, iniisip pa talaga nila kung ano ba talaga gusto nilang mangyari, for example. So, let's imagine na we are already outside the orbit of the Western, you know. For example, napunta na tayo sa China, di ba? Anong klaseng bansa na yung magiging anong klaseng buhay na yung magkakaroon ng mga Pilipino, di ba? I mean, isipin mo 'yon. What, di ba? I mean, can you imagine a life na na babaguhin mo lahat eh. So, that is another thing na hindi ko alam kung talagang pinag-usapan ng mga kasi sometimes pag kami kumausap sa akin na fellow retired officer, talagang ang nila is hindi na daw maiwasan talaga ang China, talagang panahonan nila andyan na. So so parang they are resigned na ito na, we have to embrace it. I don't know, hindi ko alam kung talaga naintindihan nila yung sinasabi nila yan, kung what it, di ba, yung long-term implication of that, or sabi-sabi lang nila, you know. Medyo i-touch ko balikan ko ng konti yung sinabi mo kanina about Europe, ano. Yung sa Europe nga, I think yung mga power nations, yung mga nuclear nations, alam nila na talagang walang mananalo in a nuclear war. So I think even nukes now are being dangled as bargaining chips na lang. You know, short, alam nila na wala namang gagamit talaga niyan kasi wala namang mananalo diyan di ba? So gamitin na lang natin, i-maximize natin yung kanyang value as a political bargaining chip, which is Russia is doing, si Putin, di ba? Kasi medyo nag-work yung pressure ni Trump na, di ba? O pinipressure niya yung mga countries buying na bumibili ng Russian oil or na huwag kayong bumili diyan kasi ganyan, di ba? Mga ganoon So now nawawalan ng supplier, even China, di ba? Not to buy certain things. Kaya yung tariff war ba? So now para makabuelta naman si Putin, siyempre he threatens using nukes, di ba, against the NATO neighbors. So ganoon ang sitwasyon yung sinabi mo, talaga namang nangyari na yun, Manny. Talaga namang medyo nag-up na ng defense budgets yung NATO countries. Yung NATO. At saka talagang lumalaban sila. Talagang nagka-counter drone, nag-ano sila against Russia. So the conventional part of it is already happening. I think yun nga, yung sinabi ko, yung using threatening with nukes strategy ni Putin yun and hopefully it doesn't go out of control. Yun lang ang problema dyan. So ang natin, ang threat I think sa any regional or world war really is anything going ori, sabi nga nila. Yung hindi mo inaasahan as an offshoot of the threat. For example, accidental, activating yung some nuclear missile out there that will ignite it, or a leader na na hindi na nakikinig sa sa logical sanity ng kanyang mga subordinates na, sir, ma'am, huwag tayong pumunta dyan kasi ganito yan Pero sasabihin lang ng leader
Sino bang presidente rito? Narinig na natin yun noon eh. Under ERAP. Anyway, di ba? Those are my thoughts sa mga nangyayari ngayon na and I think they're all interconnected because we live now in a very interconnected world talaga. I don't think anything is isolated now. Okay. Oh. So finally, no, bago tayo magwakas. So, meron ba kayo nakikitang malaking threat sa democracy sa Pilipinas, no? Sa darating na November 30. Anong tingin mo, Rodney? Kasi sinabi na ni Denso yung kanyang tingin dito sa ating sitwasyon. Ikaw, Rodney, anong tingin mo? Yeah, definitely, no? Kasi sabi nga ni Roland, no? I saw one of the podcast mo, Manny, eh. Kasi yung in stages nga raw, di ba? Three stages, sabi niya, di ba? So, medyo nakita na natin yung mga first and second stages. Yung third na lang hinihintay natin sa November 30. So, definitely, may pattern na, Manny, no? Even if we don't really see the manifestation, nakikita na natin yung symptoms eh. So, and alam mo, Manny, I still think na China is very much to blame for although corruption is a legitimate issue, no? Pero ginagatungan niya eh. Ako, wala akong duda na ginagatungan ng China to achieve its own ends. Kasi if they're not fueling this or fanning the discontent, then they will be remiss, no? Sa mission nila. Parang they're not doing their job. So, i-assume na natin na there are external players trying to influence yung events, especially leading to November 30. Which leads me to yung isang observation na yung yung espionage laws natin I looked it up. Yung espionage laws natin is from the Commonwealth era, no? 1941 pa yung espionage law natin. And there are various measures proposed sa Kongreso na i-update na yon kasi obviously masyado na luma for yung nangyayari ngayon na pagtuwan na talaga for the current espionage law to cope with, no? So I think may rin eh. There are internal factors that amplify the threats, no? Lalo na dito sa administration natin na medyo in crisis because of this corruption scandal, no? Pero we also have to, I guess, provide the tools, no, to help the government cope with this internal machinations of a external power, no? Dapat expect na natin yun. Pa China man yan o pa US, dapat na-insulate na yung domestic politics natin para yung solution natin, like for example, this corruption issue, this corruption scandal, tayo na magde-determine ng solutions. Hindi yung may nang-uurot na from abroad na we have to do this or do that, no? Kailangan I think I trust the mga kababayan natin, especially yung mga concerned yung mga NGOs, no? Na they will do the work of helping clean yung corruption sa Pilipinas. Yun lang sa akin pero dapat vigilant sila, no? Kasi November 30 nga naniniwala ako na may mga threats doon. Pero sana they have the wherewithals, no, yung mga legal tools in place, but also money. I think more importantly the balls, no? Itong mga yung will. Kasi like for example, kinausap na pala si General Bronner mga pinabayaan niya lang, no? Hinihayaan niya lang makauwi, no? So dapat may may political will rin na to stop this, no? Walang magandang pahiyatan nito eh. Hindi, siguro may dynamics yung mga PMA, di ba, sir?
upper class ni Bronner yan eh. Baka siguro nirespeto rin niya. Siguro lang. Or he thought na wala rin namang mangyari dito eh. Oo. Just ignore it. Parang ganun. Oo. Yun. Uh, Tsaka yung Cavalier, pareho kayong Cavalier, kaya pagpasensya lang siguro. At this point, yung mga Cavalier community, they really do not like what I have to say. Well, I think it's a failed institution at this point. Nawala na kasi yung ano talaga eh. It's sad. Na masyadong na ano na eh. So, siyempre maraming tao na kung magsalita ay it's not coming from what should be, what is the right thing to do, what is the rule of law, but coming from, kasi nasanay na kami sa ganito eh. You know what I mean? ganun eh. It is sad na ganun yung nangyayari sa Pilipinas eh, di ba? Masyado na tayong nasanay sa gray area na doon na lang yung, and we've dedicated our way of doing things to that kind of way. And so it is so hard na at the end of life, lalo lang yung mga retired general, tapos na sila eh. Kung like kami, di ba? Tapos na yung servisyo namin eh. Kung ikaw nag-operate ka noon na ganun talaga, and now normal lang yun, and it's gotten worse. And so who are you now to talk na against it? Ikaw naman practice mo yun eh. So how can that group resolve holistically this problem is what I'm trying to say, di ba? Wala, they cannot. Puro lip service lang yan. It is only for an ulterior motive or ano. Kailangan you have to start clean with a new ano. Yun ang problema ng Pilipinas eh. We are working with too many old dogs, with a lot of baggage and trying to resolve problems as if they cannot. Because they are part of the problem. We have to start afresh. We have to, ganun ang problema ng Pilipinas eh. And that is why it is no surprise din na marami sa atin or mga kabaro na nasanay sa ganun na they do not see anything wrong with those kinds of things. Even with China, unfortunately, di ba? Hindi, marami talagang issue yan, Manny. Even yung mga ibang ano dyan, ang issue lang nila ay porque pinakitaan sila ng maganda ng isang kahit na hindi magaling na, hindi naman talaga tapat na leader na kamukha ni Duterte. For example, binigyan ka ng tulong or pinalamon ka ng maraming pera. Naging Diyos mo na yun eh. You know what I'm trying to say? Some of them will justify na dapat lang kasi naghirap kami sa bundok eh. We deserve this. It's our term na bumawi kasi for most of the time nakikita namin itong mga mayayaman, powerful people lording it over us. Now it is our turn. May mga ganun eh. Maraming mga ganung dynamic sa mga sa kabaruhan natin. You have to understand that. That is why these things are happening. Halo-halo, pero marami rin namang iba na hindi, syempre, na matinong mag-isip na having gone through all of that, they understand, alam nila yung dapat. So kaya halo-halo, the Cavalier community is a very divided community. Pero no one has it is incapable of acting as one. So everything goes to ceremony. There's a lot of ceremony, but it's not the reality. Yun ang ano dyan di ba? For example, the alumni homecomings, there's a lot of pretensions there. Pero ang hindi talaga pinag-uusapan teka muna, deserving ba talaga ng Cavalier Award yan? Corrupt yan eh. Paano na Cavalier Award yan, for example, di ba? Parang gano'n yan. Hindi pinag-uusapan yun. Ang pinag-uusapan wala tayong magkakabok kasi yan ang operating environment dito eh. Ayun, Hindi natin kayang labanan yan eh. So, if we cannot fight it, we join it. Ganun ang nangyari sa Cavalier community. So it is also the microcosm of the corruption of the Filipino society. And tapos ilagay mo pa yung mga corrupt civilian leaders on top of them, wala na. Talagang ganun na nga nangyari sa atin. Tapos na ang ating bansa. Yeah.
But still we are trying to save our nation. That is why kahit na ganun pa man ang mga ano, 'di ba? Ano naman ang gagawin natin? Alangan namang we will let our country disintegrate. We still have to do what needs to get done. Para lang ano, 'di ba? Just to survive China. So if it means na we embrace all kahit na sinong ally diyan para malabanan lang ang China, so be it. Just to survive as a nation, 'di ba? Because the alternative is very unimaginable to contemplate. Yan. So on that note, no, gentlemen, maraming salamat sa pagsama ngayong araw na ito sa ating podcast, no, yung Asia Pacific Insights na 3rd edition ng ating podcast. So I'll see you next month for another productive discussion on defense issues. Good day sa inyong dalawa sa Amerika na lumalamig na at magandang gabi dito sa Manila. Thank you very much. Of course, thank you very much. See you again, Manny and Rodney.